Okay guys, so nandito tayo sa bubong kakatapos lang natin maglinis ng ating mga solar panel. So nakakapag-isip na tayo ngayon guys kasi nangihinayang din ako sa space dito, no, nung bakante ng ating solar rail. So ito siguro yung magiging next game plan, no. Maglalagay tayo dyan ng solar panel kahit yung maliit lang kasi hindi na kasya tong 120 watts dyan eh. So maghahanap ako ng size na pwedeng mag-fit dyan. Dalawang solar panel. Siguro kung makakahanap ako ng 100 watts na solar panel dyan na pwede nating ilagay, magdadagdag tayo. Pero ang mangyayari dyan guys is hindi na natin yan isasama dito sa system natin dito, no? 48 volt system to. Bagong linya to. Then siguro i-direct ko to dun sa solar charge controller nung aking emergency power. Okay guys, so makulimlim ngayon, no? So samantalahin natin yung pagkakulimlim ng panahon, ayusin natin yung ating solar panel. So nakabili tayo ng solar panel na ang lapad niya ay 45 cm. So check natin kung kasya dito, no, sa available space natin. So may metro tayo dito. Check natin. So dito natin ilalagay yung additional panel kasi ayun 45, so kasya siya guys, 45 cm. Kaso yung solar panel na yun is meron pa siyang clamp, di ba? May end clamp pa tayo, so baka kapusin tayo ng space sa lapad niya. Ngayon naisip ko i-adjust natin itong panel dito sa gitna, no? Kasi may end clamp tayo dito, ang laki ng space dito sa gitna. So papalitan natin tong end clamp dito ng mid clamp na lang para makakuha tayo ng additional space. Ayan o, mid clamp. Ito pala yung mid clamp guys. So bumili ako ng 4 na mid clamp. So 4 to. Ano pa yung isa? So 4 yan na papalitan natin ng mid clamp na lang. Tatanggalin ko na yung end clamp, no, para magkaroon ng space dun sa ating dulo, no, para wala tayong problema sa pag install natin ng additional panel and end clamp. At ito na nga guys, no, so napalitan na natin yung mga end clamp natin. Ginawa na nating mid clamp tong gitna, no. So ito yung mga pinagtatanggal natin ng mga end clamp. And ayan ang ating solar panel as of the moment, no. So puro mid clamp na yung nasa pagitan nila. And let's check na yung available space natin dito kung medyo lumuwang na siya. Syempre luluwang siya, no. So yung lapad ng solar panel is 45 cm. So ngayon meron tayong available space na 53, no. So 45 yung kakainin ng solar panel lang na lapad, no. So may marami pa tayong space para dun sa ating end clamp. So kasya na siya dito both side, no. Tama naman, di ba? Kasya na. Ito kasya syempre kasi pareho lang naman ang length yan eh. Yun, no. So kasyang kasya yung ating idadagdag na solar panel. Okay, so update lang, no. So nagruta na tayo ng panibagong wiring para dun sa additional nating solar panel. Ito siya guys, so sabi ko sa inyo, bukod siya dun sa ating existing na solar panels, no. I-hook up ko kasi siya dun sa ating POMR na solar charge controller, no. So bali dalawa na sila. Ito ay SRNE solar charge controller. Ito naman yung ating POMR solar charge controller. Ito na nga rin pala guys yung ating biniling bagong solar panel, Bluesun brand, no. Mono solar panel pa rin siya guys. So yung size niya akmang-akma doon sa ating available space dito. And bukod doon guys, ibang type ng mono solar to guys, kasi ito yung tinatawag nilang all black solar panel. Shingle type to guys. So mas mataas yung efficiency niya mag-pick up ng solar energy lalo na in low light, no. Okay, so pag binuksan natin yan guys, so makikita nyo na nakatalikod yung ating solar panel. So makikita nyo dito yung spec nya, no, Bluesun brand. So ito yung BOC nya. Ang BOC is 22.9. Ang short circuit current is 6.05 ampere, no. So ito yung 110 watts na solar panel guys. So ito yung likod nya, back view, and yun nga, may MC4 connector siya.
no? Siya dito guys na slotted hole for specific function ng mount na gagawin nyo, no? And sa gitna papapansin nyo merong connection ng ground, no? Ito yung ground sign nya, magkabilang side, no? Pwede nyo i-connect na dyan yung ground wire nyo. And ito na nga yung kanyang front view, no? So yan, no? All black siya guys, no? Kung mapapansin nyo, all black yung finish nya. Hindi visible yung bus bar nya, no? Yung connection ng ating mga solar cells. So kakaiba yung kanyang itsura compare sa conventional na solar panel. So ilalagay ko na siya doon, imamount ko na siya doon muna. Dalawa sila pero isa lang yung dumating. Imamount ko muna siya doon, then tetest natin yung BOC and ISC, no? Short circuit current. And okay, ayan, no? So na-mount na natin yung ating Blue Sun solar panel na shingle type. So saktong-sakto dun sa space natin guys, no? So gumamit pala ako dyan guys ng end clamp na adjustable kasi magkaiba sila ng thickness nitong existing nating solar panel. Ito ay 35mm yung thickness nya, no? At samantalang itong sa Blue Sun is 30mm lang siya. So nahirapan akong bumili ng makahanap ng end clamp na 30mm yung kanyang kapal, no? So gumamit tayo dyan ng adjustable. Ito yung adjustable type ng end clamp, no? So pwede ito sa up to 40, no? 30 to 40mm na solar panel pwede siya guys, no? Medyo mas mahal lang siya ng konti sa fixed na end clamp, no? So ito about 40 pesos yata ang isa, ito 50 pesos, no? Okay na rin siya. Cloudy sky tayo ngayon guys, no? So not a good day to check yung BOC tsaka ISC nitong ating solar panel, pero mamaya i-check ko na rin siya, no? Kung kahit pa paano meron siyang within the range, no, yung kanyang value ng BOC at ISC. So kung gusto nyo malaman kung paano mag-check nun, meron akong video sa YouTube na ginawa para dun sa pag-check ng ating BOC at ISC. So check nyo na lang. Guys, ngayon ay 9 AM, cloudy sky tayo. Check natin ngayon yung ating BOC. So BOC for cloudy sky is 21.4. Okay. Okay, para naman sa ISC for cloudy sky 9 AM, check natin ngayon. So ang reading natin is 1.4 ampere. So ang pinaka best time of the day to check yung ating BOC and ISC is kailangan unang-una sunny clear sky tayo guys, and between 10 to 11 AM sana kung maaari. Okay guys, so ngayon titignan natin kung anong pwedeng i-harvest ng isang 110 watt solar panel sa ating 12 volts battery using yung solar charge controller natin na POMR. At guys, iniba ko pa nga pala ng konti yung ating wiring dito sa ating dual off grid. So bali ang nangyari guys, sa manual transfer switch tinanggal ko na yung ating SRNE kasi gusto ko ibibigay ko na lang yung DC meter exclusive sa POMR harvest, no, para ma-monitor natin. Kasi itong POMR guys, primitive yung kanyang screen, no, hindi natin makikita yung harvest niya sa pamamagitan ng screen lang ng POMR. So binigay ko na lang siya dito, and yung SRNE meron siya, diniretso ko na dito yung kanyang solar panel niya. Okay, so let's see kung ano magiging harvest ng 110 watts in a cloudy sky. So open na muna natin itong solar panel circuit breaker. So yon, nag-on na yung ating DC meter. So makikita natin dito yung initial power na pumapasok sa kanya. So yan ang kinakarga. Yan ang galing sa ating solar panel na power. Around 25 watts. So, and syempre nagcha-charge na rin yung ating battery, no? Gamit yung POMR natin. Ayan, no? Okay guys, so ngayon hihinto muna tayo sa paggawa dito sa ating bubong kasi hindi pa dumarating yung isang solar panel na ilalagay natin dito, no, sa slot dito na nakikita nyo yung vacant pa. So ang plano dyan is isi-series yung dalawang yan at sila yung magcha-charge doon sa ating 12 volts battery. Quick update, 9:43 in the morning. Check natin ngayon yung pinapasok na power ng ating Blue Sun solar panel sa ating solar charge controller.
So around 36 watts na yung pumapasok na power sa kanya in a cloudy sky. Then yung current natin, no, nasa 2 ampere na siya ngayon. Okay guys, so ngayon umaraw-araw na, no, 10:30 in the morning. So kahit cloudy sky tayo, so ngayon check natin ulit kung ano yung pinapasok na power nitong ating solar panel. So ito na guys, around 50 watts na yung pumapasok, no? Kalahati na halos ng capacity ng solar panel na 110 watts yung kanyang ibinibigay na power. Despite the fact guys na tayo ay cloudy sky ngayon. So na masasabi natin na mataas yung efficiency ng ating shingled Bluesun solar panel. Around 11 AM na guys, check na natin yung power na pumapasok sa ating solar charge controller. So around 50, around 60 watts na guys yung pumapasok na power, no? At as of this moment, and makita rin natin yung voltage 6.2 and yung current natin is nasa 3.8 ampere na siya guys. And makikita rin natin yung naha-harvest na niya, no? Ito yung energy, yung watt hour niya. 62 watt hour from 9 AM natin sinimulan mag-on siya up to this moment 11 AM. So 2 hours na siyang nag-harvest guys. Many tic-tacs later. Pero nga guys, dumating na yung ating inihintay na additional shingle type na solar panel. Ulitin ko lang guys, each panel is rated power niya is 110 watts. So sila yung magtutulungan na i-charge yung ating 12 volts battery. And then ang ating solar charge controller dyan is yung ating POMR. So ngayon kinonekta ko sila guys ng series, pero tinitimpla ko pa to guys. Nag-iisipan ko pa kung ipaparallel ko silang dalawa, no. Pero let's see yung input power niya. As of this moment 4 o'clock na rin in the afternoon, so cloudy sky tayo, hindi tayo mag-expect na meron pang ganong kalakas na power na pumapasok sa ating solar panel. Let's see. See kung anong pumapasok na power sa ating solar charge controller. Okay, so around 15 watts pa yung pumapasok, around 4 o'clock na in the afternoon. And yun, napansin nyo ba na tumaas na yung ating voltage dito kasi nga naka-series tayo dun sa labas, no? Siniris natin yung ating shingle type solar panel. And yung kapansin-pansin lang, syempre na kasi hapon na rin ang cloudy sky, ang current natin ay napakababa na, 0.44 ampere. So yun guys, so malaking turong na rin na meron tayong additional na solar panel, no, para sabay sila nagcha-charge ng ating SRNE, no, sabay nagcha-charge. Ngayon ang setup na natin is sabay nagcha-charge na yung ating dalawang battery, itong 24 volts at yung ating 12 volts battery.